Good morning, world. Welcome again to our online preaching. Amen. So, we are now in the book of Matthew, chapter 16, verse 1 to 4. Okay, ang ating talakaya ngayon, yung warning ng ating Panginoon Kristo sa mga taong naghahanap lagi ng mga tanda. Okay, na siya nga ay Misaya, siya nga ay tagapagligtas. Okay, maraming mga tao sa ating panahon ngayon na bago lamang susunod ay kung sila ay nakatanggap ng himala. Actually, marami ng himala ang Panginoon. So, ito pong ating pagbulay-bulayin ngayong oras na ito at ating basahin ang Word of God sa Matthew chapter 16, verse 1 to 4. At ito po ang sinasabi. One day, the Pharisees and Sadducees came to test Jesus, demanding that He showed them miraculous signs from heaven to prove His authority. He replied, "You know the saying, red sky at night means fair weather tomorrow. Red sky in the morning means foul weather all day. You know how to interpret the weather signs in the sky, but you don't know how to interpret the signs of the time. Only an evil, adulterous generation would demand a miraculous signs. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah." Then Jesus left them and went away. Ito sinabi ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. So dito ang ating talakayan about the warning of Jesus Christ to His people. Dahil ang Panginoon sa Kristo po ay pagkatapos niya lamang po ang dami niyang himalang ginawa. Nagpagaling siya ng mga iba't ibang klaseng may sakit. No? Mga crippled, bulag, mga bingi. Pagkatapos ay nagpakain siya ng 5,000 men. Okay? Na may sobra pang 12 basket. No? Sa pamamagitan namang ng 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos nun ay nagpakain ulit siya ng 4,000. Yung dati ay Muslim, mga Hudyo yung pinakain niya, mga Jewish people community. Ngayon po, ang kasunod ay pinakain niya yung mga Gentiles, no, doon sa Tyre and Sidon, na kung saan ay 4,000 men uli yun. And then, sa pamamagitan lamang ng 7 tinapay at maliliit na ilang pirasong isda. At nagsubra uli ng 7 basket na malaki na napuno. Nasabi nga, ang isang basket nito ay kayang ilagay ang isang tao sa laki. Isipin mo yun, diba na maraming himala ng ginawa ng Panginoon, pero maraming mga tao pa rin ang ayaw maniwala, lalo na po itong mga religious na ito, no? Mga relihiyosong tao, kagaya po ng mga Sadducees. No? Sila po ay mga expert sa law, kagaya ng mga Parisiyong ito, mga kapatid. No? They are looking for signs. Diba? Kaya pag tinatawag na signs, it talks about the miracles or denomination na kung saan yung kapangyarihan ng Panginoon ay makita sa buhay niya. Pero itong mga taong ito, dahil sila ay bulag po sa katotohanan, okay, marami pa silang hinahanap ng mga signs para manampalataya sila at maniwala na Jesus Christ, siya nga po yung Messiah, no? Deliverer, tagapagligtas ng bansang Israel. Alam niyo po ba na pang-apat na ito, okay, na itong mga taong ito, mga religious leaders na ito, ay naghahanap sila ng sign na kung siya nga butal pong talaga yung tinatawag na Messiah. Pero mga kapatid, ang kanilang request ay, okay, hindi pinagbigyan ng Panginoon sapagkat sa dami ba naman ng tanda na yon, itong mga taong ito, mayroon pa silang hinahanap. Alam niyo po ba mga kapatid, pwede tayong maging isang taong relihiyoso. Sumusunod tayo sa lahat ng mga sinasabi ng mga reliyon, mga tradisyon na yon. Pero pwede na tayong bulag sa katotohanan. Bakit? Kasi nga sinusunod natin yung hindi ayon sa salita ng Diyos. Maraming mga religious group, kagaya niya, no? Na lalagay sila ng bomba sa kanilang katawan, pupunta sila sa isang lugar at doon ay magpapakamatay ng isip nila dahil sa kanilang gagawin. Sila po ay pupunta sa kalangitan. Okay? Kaya po mga kapatid, makikita natin dito na yung mga tao naghahanap lamang ng signs na patungkol sa kanilang tinatawag na pangangailangan. Okay? Kaya nga po, ang outcome dito, ay itong mga taong ito, sa dinami ng ginawa ng ating Panginoon, ayaw pa nilang magsisi dahil sa tinatawag na
kasalanan at dahil sa tinatawag na sila po'y bulag doon sa tinatawag na reliyon nila, dahil doon sa tinatawag na kaalaman nila, no? Kanilang paniniwalaan yung mga paniniwala nila na hindi base sa salita ng Diyos. Na itong ating Panginoon Kristo, inihula, kagaya sa Isaiah, inihula siya. No? Na siya'y paparito, ipapanganak siya ng isang virgin. Pero alam niyo ba, 700 years ago yun. Bago dumating si Jesus Christ at nangyari niyo po mga kapatid. Marami mga prophecy patungkol sa Panginoon Kristo na naganap na po, pero ang mga tao ayaw pa rin po nilang maniwala mga kapatid. Di abandon yung tinatawag na tunay na panampalataya sa Diyos. At sila may sarili silang tinatawag na destiny. Bakit? Sa kanilang katigasan ng kanilang mga puso. Pinili nila yung sarili nila na salip na sundin nila ang Panginoon. Okay? Kaya po sa ating panahon ngayon mga kapatid, marami rin mga tao na naghahanap ng mga tanda na sila ay iligtas pero na-miss nila yung pinakamahalagang bagay dahil sa sila po ay nabulag din. Okay, alam niyo ba yung mga tanda na ginawa ng Panginoon? Sa kapanganakan pa lamang niya, isipin mo siya ipinanganak ng isang virgin. Okay? Hindi sa kahagawa ng tao na si Maria, no? Na kung saan ay inihula na sa ipapanganak ang ating Misaya na Panginoon Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Di ba? Matinding himala na po yung mga kapatid. No? Saan ka makakita ng gano'n na buntis, ipinanganak. At bago ipanganak ay inihula na kung ano magiging papel niya at kung sino siya at kung ano siya. Di po ba? Di ba malaking tanda na yung mga kapatid ng ating Panginoon ay siyang ating tinatawag na tagapagligtas. Marami rin po mga Jewish people na naniniwala na si Jesus po ay Messiah. Pero kadalasan po sa kanila, nung panahon yun, yung mga religious leaders, ayaw po nilang maniwala sa ating Panginoon. Kaya po, makita natin na yung mga mensahe ng Panginoon, yung kanyang mga ginawa at mga himala, yun po'y nagpapakita na sapat na upang maniwala na siya nga po ang Messiah, mga kapatid, no? Kaya nga po, ang tao kasi, kagaya ng mga Jewish people, hinihintay nila yung tanda mula sa kalangitan, yung pagkidlat na pagbaba ng Panginoon Kristo. Okay? May kasama siyang mga libo-libong anghel. Okay? Na bababa sa lupa. Mga kapatid, mangyayari talaga yon. Pero noong time na yun, gusto nilang gano'n na makita na kung talagang tunay nga na si Jesus Christ ay siyang Messiah, mga kapatid. Gusto nila na makita na si Jesus Christ na bumaba sa langit, kumbaga may spectacular talaga ng mga liwanag, mga kapatid. Okay? May mga miraculous na nangyayari kasama mga anghel na bumaba ang Panginoon. Pero mga kapatid, gusto nila yung signs na sila ang masunod. Okay? Yung ayon sa gusto po nila, mga kapatid. Okay? Kaya yung mga arguments nila patungkol sa Panginoon, hindi po sila manalo. Di ba? Kaya po, may mga taong gusto nila maranasan sa ating panahon yan. Yung mga miracles, Panginoon, ako'y pagalingin mo lang. Talagang ang Panginoon ay nagpapagaling. Pero may mga time na bakit may mga taong hindi gumagaling. Kumbaga, ang kanilang pagsunod sa Diyos ay conditional. No? Mayroon mga tao na pinagaling ng Diyos. Di po ba? Pagkatapos, sabi niya, Panginoon, pag pinagaling mo ako, sunod sa iyo. Pagkatapos na gumaling, hindi na sumunod sa Diyos. Naalala ko pa na ako po ay nagmi-ministry doon sa isang lugar sa Caloocan. Mayroon tao doon na nagalagay siya ng bubong, nahulog doon sa bubong, no? Na bali yung balakang niya. Sabi niya, Pastor, magsimba lamang ako sa simbahan niyo na yan kung ako'y gumaling. Sabi ko, huwag mo nang hintayin na ikaw'y gumaling. Ngayon po ay mag-umpisa ka na. Okay? At nandun yung mga pamilya niya. Ang gusto na ng pamilya niya, siya lang makinig kasi siya lang ang kailangan ng kagalingan at himala. Yung kanyang pamilya, yung asawa niya, anak, ayaw naman makinig. Di ba? So mga kapatid, lahat po tayo, hindi lamang yung mga physical healing, kundi kailangan po natin yung tinatawag na spiritual healing. Kaya ang nangyari sa kanya ay yung ganun, tila baga parang ako yung mga gamot. Sabi ko, kapatid, ipag-pray namin yan, pero sabi ko sa kanya, ang nagpapagaling talaga ay ang ating Panginoon, no? So, ayaw niya pa rin. Kaya niya naman talaga kung gustuhin niya. Okay? At yung pamilya niya, halimbawa, na makinig, pwede naman.
Alam niyo yung taong yun, dahil sa katigasan ng kanyang isip, gusto niya talaga makita agad ang himala ng Panginoon, ay siya po ay namatay na hindi nakakilala sa Panginoon. Even yung kanyang mga kamag-anak, mga kapatid. Di ba? May mga tao na gusto nilang susunod sila sa Diyos kung sila po ay nakatanggap ng himala, natugunan ang kanilang mga pangailangan. Alam niyo po, mga kapatid, ang concern ng Panginoon, hindi lamang yung tinatawag na signs from heaven or outside. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay matugunan ng ating mga pangailangan. Maaring physical healing, spiritual healing, inner healing, mental healing, emotional healing, mga kapatid. No? Gusto po ng Diyos yun. Hindi lamang yung mga nangyayari sa kapaligiran. Okay? Alam niyo ba, ang matinding himala na dapat mangyari sa buhay ng tao ay isa lang. No, ang taong yan ay nakatanggap ng kaligtasan at ng bago ang kanyang buhay. Yun po yun. Di ba? Mga mahal natin sa buhay na dati ay pasaway, di ba? Namumuhay ng hindi tama, binago ang buhay. Pero nakakalungkot, mga kapatid, nung yung mga taong ito marahil adik sila, lasinggo sila, babaero sila, nung sila ay nagbago, marami pang taong nagalit sa kanila. Nagalit una yung mga barkada kasi hindi na kayo kasama sa inuman. Nagalit ang ibang mga mahal sa buhay sapagkat hindi na nagsimba sa dati nilang simbahan. Na sa halip na magpasalamat sa Diyos dahil ang taong ito, sakit ng ulo nila, okay, nagalit pa mga kapatid. Naalala ko pa, nagkaroon kami ng camping. No? Isang lugar. Mayroong kabataan doon na nagtestimony niya. Alam nyo, nagpapunta ko sa camping. Number 1, nagalit ang aking mga magulang. Ang kanyang dahilan, sabi niya, alam niyo po ba, sabi niya, ako isang taong masama. Napakasama kong tao. Ngunit dahil sa ita ng Diyos na may nagbahagi sa akin, ako'y nabago at ngayon ay nandito ako sa camping. Ngunit nakakalungkot, mga kapatid. Nung ako'y nagbago, naghalit naman ang aking mga magulang. Nang sabi ng aking mga magulang, sabi niya, mas mabuti pa raw namatay ako kaysa nagbago ako ng reliyon. Isipin niyo yung mga ganong kaisipan ng mga tao. Ang tawag yan ay tinatawag na spiritual blindness, mga kapatid. Yes. Gusto nila yung ang tao manatili, okay, sa reliyon na walang relasyon siya at siya ay walang kasiguruhan ng kanyang kaligtasan. Yan po nakakalungkot sa ating panahon, mga kapatid. Hindi ikaw inuusig dahil ikay mabait, ikay matulungin. Inuusig ka dahil sa iyong panampalataya sa Panginoon Kristo. Na nagbago ka lang, okay, ng dinadaluhan dahil nakita mo na itong, halimbawa, church na ito ay nagtuturo ng katotohanan, natuto ka, ikay lumago. Di po ba? Binago ng Diyos ang iyong buhay. Naalala ko pa, no, ako po ay, ang kabataan pa, ako po ay aktibo sa isang reliyon. Actually, naging kasama ako sa mga choir. Sa lahat ng mga prayer meeting, doon ako. Lahat ng panalangin, alam ko ay panalangin. Kaysa prayer meeting, doon ako para ipakita ko na ako isang relihiyosong tao. Okay. Pero pagpunta namin ng Sunday, bago pumunta ng simbahan ng Sunday na yan, kami ay magbibigay ng tagubilin doon sa mga nagtitinda ng tuba. Sa probinsya kayo, tuba ng niyog, no? Mamaya paglabas namin, okay, pagkatapos doon, punta na kami doon pasyal na kami sa mga sabong-sabong sa mga probinsya. Siyempre, minsan, sabong, minsan na lasing na rin pag-uwi sa bahay. Diba? Alam niyo ba nung talagang, dahil ako'y, sabi nga, reliyoso dati na walang kasiguruhan ng kaligtasan, nalangin ako. Panginoon, ano ba talaga ang tama? Minsan may isang simbahan doon na maliit na simbahan. Sinubukan kong dumalo. Pagkatapos isang simbahan, maagang-maaga, papunta ako doon sa maliit na simbahan. Okay. Kasi tanghali na yung maliit na simbahan. Yung isa, maagang-maaga pa kami. Kaya pumapasok ako doon. Ang isa lang na ipinagataka ko, nung ako'y pumasok sa tinatawag na Christian Church, yan, sa Assemblies of God, nung time na yun sa Pilipinas. Nagtaka ako, maliit na bata, alam niya na yung Bible, alam niya yung tinatawag na memory verse. Ako matanda na po ako, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi sa Biblia.
Naririnig ko lang, pero kung hindi ko alam kung saan yun sa Biblia, yung mga sinasabi na yun. Memorize ko ang mga prayer. Nalangin ako dahil ako'y tinuruan ng aking nanay sa pananalangin. Kaya dahil doon mga kapatid, nung ako'y dumalo, ay nainganyo ako na kakaiba dito. Ang akin lang ipinagataka nung una ay nag-aawitan ng masaya, and later on ay nag-iiyakan. Sabi ko, ano kaya mga taong ito? Mga parang may mga, parang sabihin ko na parang mga siraulo ang dating sa akin. Hanggang sa hinahanap kasi nakakarinig ako ng Word of God. And then later on mga kapatid, ay ang unang nag-persecute sa akin yung mga kamag-anak ko rin. Sabi niya, maliligaw ang iyong kaluluwa. Dapat kung ikaw'y nagsimba, isa lamang ang sambahan mo. Sabi ko, nanahimik lang po ako hanggang sa aming reliyon. Kami po ay very religious sa aming pamilya, mga lahi namin, very religious kami. No. Pero ang problema nga ay yung mga kamag-anak ko ay namatay na sa mga bisyo. Actually, yung tatay ko ay namatay sa pagalasing, 41 years old. Ang nanay ko ay maagang namatay din, 38 years old. Dahil sa mga bisyo. No. Kaya nakita ko na, sabi ko, very religious kami, pero doon pa rin kami sa mga bisyo. Ang bahay po namin, mga pakapatid, ng panahon yun ay sugalan. Yung mga teacher ko, pupunta doon sa bahay, doon magsugal yung mga tao sa kapaligiran. Namuhay kami sa sugal noong time na yun. Kaya nung ako'y binago ay marami nagtaka. Yung mga barkada ko nagtaka, bakit di ako uminom? Nagiba na ako ng reliyon. Pero mga kapatid, ang hindi nila maintindihan yung binago ng Diyos yung aking buhay. Kaya may mga tao na nung panahon ng ating Panginoon Kristo, yung mga religious leaders, naghahanap sila ng mga tanda na ikaw nga ba talaga ang Misaya? Dapat ay, kaya sagot sa kanilang Panginoon, yes, alam nyo ang mga mangyayari kung ano ang mga weather ngayon o bukas. Pero hindi nyo alam ang pagdating ng anak ng tao. Mga kapatid sa ating panahon ngayon, marami ng tanda ang ginawa ng Panginoon. Una yung kanyang pagpunta dito sa nibutan upang gawin niya yung misyon na tayo iligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sabi nga ng Word of God, nung si Kristo ay naipako doon sa cross, sabi sa John 19 verse 30, it is finished. Natapos na yung mga regulasyon ng mga tao upang maligtas. Ang dapat lamang gawin ng tao ay manampalataya sa ating Panginoon Kristo na siyang ating tagapagligtas. Natapos na yung kanyang misyon. Di ba napakalaking himala yun na ginawa ng Panginoon? Na siya na Diyos ay nagkatawang tao para mamatay sa ating mga kasalanan. At pangalawa po mga kapatid na kung saan ay for 1,500 years natapos yung Old Testament, okay, ang New Testament at ang last na book na sinulat din ay 100 years. Kaya natapos ang Old and New Testament ay 1,600 years. Kasi sa New Testament, itong tinapos na last na Bible, itong Book of Revelation na sinulat ni Apostle John the Beloved. Kaya maabot ng 1,600 years. Isipin mo yun kung paano, no, na ang writer nito ay, di ba, 40. Okay? Na lahat ng writer ay nakakaisa sila na isinulat nila kung ano ang inaano sa kanila ng Panginoon. Aring at yatawag na in-inspired sila ng Panginoon, na ginabayan sila ng Panginoon ng kanilang mga panulat, ay walang tiyatawag na contradiction. Isipin mo yung 40 authors na iba-iba mga writers, mga kapatid. Dahil ang gumabay sa kanila yung banal na Espiritu. Sabi ng Word of God doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 at doon sa 2 Peter 1:21. Okay? Na pinangunahan ng banal na Espiritu yung mga sumulat. Mga ordinaryong tao. Hindi mga doktor. Ang iba mga may mga natapos ng pag-aaral. Kagaya ni Apostle Paul, talagang siya ay kaya lang dalubhasa sa kautusan. Dahil ang kanyang teacher noon ay si Gamaliel. Pero may ibang mga tao kagaya ni Pedro, di ba? Ni Andrew. Okay? Si Peter po, sumulat siya ng book. Si James. Yun pa. Di ba? Sa mga apostol ng Panginoon. Sumulat ng mga aklat. No? Iba mga ordinaryong tao na kinasihan ng Panginoon. Sipin mo yung mga mangingisda na kapagsulat ng aklat.
Kaya nga lang, nasulat nila, siyempre depende rin sa kanilang kakayanan, kagaya ni Pedro. Medyo maiksi lang kanyang mga writing. Kagaya ni John. Dahil siyempre, yun ang abot nila, hindi kagaya ni Apostol Pablo na talaga siya nagpakadalubhasa, kaya marami siyang alam patungkol sa mga isinusulat niya po, mga kapatid. Pero ang nais kong ipaabot dito, isipin mo yung himala na yun na ginawa ng Panginoon, na kung paano yung mga iba-ibang klaseng writer na ito ay nagkaisa sila at ang kanilang mga sinulat ay walang conflict, walang contradiction. Na ang focus ng kanilang sinulat ay patungkol sa ang Panginoon natin ang tagapagligtas. At makita rin po natin dito na kung saan yung hula na kung ano ang mangyayari sa uling araw. Diba? Sabi dito 2 Timothy chapter 3, 1-9. Na mga tao ay maging palalo. Diba? Maibigin sa kalayawan na sa halip sa mga bagay patungkol sa Diyos. Mga batang hindi sumusunod na sa magulang. Kita mo mga bata ngayon sa ating panahon ngayon. Yes. At hindi lamang po yan mga kapatid. Nakita natin mga tanda kung ano na mga nangyayari sa ating mga kapaligiran na talagang grabe na ang kaalaman ng tao. Di ba? Kaya po mga kapatid, may mga tao na gusto lamang nila ang tanda para lamang doon sa kanilang tiyatawag na kapakinabangan. Pero hindi dahil sa sila'y manampalataya. Kumbaga sa mga debate, natalo mo na yung tao sa pagkipagdebate para ayaw pa rin maniwala. Kasi yun ang kanyang painiwala. Kaya po mga kapatid, ito yung tawag na hindi sila bulag physically, pero bulag sila spiritually mga kapatid. No? Ang dahilan kung bakit sila ay bulag dahil sa tiyatawag na yung puso ng mga tao, sabi ng Word of God, ay wicked and adulterous. Kaya yung signs na pinakita ng Panginoon ay yung kapanahonan ni Jonah na kung saan si Jonah ay 3 araw sa tiyan ng malaking isda. Ganyan ang ating Panginoon Kristo. 3 days bago siya ay nabuhay na muli. Okay? Maraming mga taong nabuhay. Yes. Tapos namatay din si Kristo. Minsan lamang namatay. At siya po ay forever nabuhay. Amen? Kaya po mga kapatid, ang dapat nating ipanalangin na kung saan ay patuloy dagdagan ng Panginoon yung ating mga panampalataya. Yung mga signs na yan, nakikitaan natin yung nalapit na pagdating ng Panginoon. Nawa itong mga nangyari sa ating kapaligiran ay lalong magpapaalab sa ating panampalataya at sa ating pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, amen? Yung signs na kung saan kita natin ang ginagawa ng Panginoon yung tao na dating masama. Dati lasinggo, dating babaero, okay, ay binago sa ng Panginoon. Yun po ang dapat na signs na makita. Na tayo ay ganun din, di ba? Marami tayong kasalanan, naging mas kasarili tayo. Pero nung tayo binago ng Diyos, di ba? Sa halip nakafocus tayo sa ating sarili, nakafocus po tayo sa ating Panginoon. Kapatid, hindi mo na kailangan ang mga tanda bago tayo manampalataya sa Panginoon. Dahil marami ng tanda at himala ang ginawa ng Panginoon. Kung paano niya tayo binago, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating isip, ang ating puso, na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen? Ipag-pray natin na marami pa mga tao mabuksan ang kanilang spiritual na pangunawa. Na sila rin po ay makakihala sa Panginoon. Na sila ay nabulag dahil sa kanilang mga maling painiwala, maling reliyon sa sarili nila mga kapatid, na ang iba po ay wala ng time para sa Panginoon. Mga kapatid, nakikita natin ngayon, yung anuman kiatangkilik ng tao ay biglang nawala. Kagaya limbawa nung nangyari doon sa Hawaii. No? Sipin mo yon na sa isang iglap lamang, yung matagal nilang na-ininvest, sipin mo yung buong lugar na yon ay nasunog, ng iba ay naligtas na lamang at nasunog nung sila ay lumundag doon sa dagat na yon. No? 6 to 7 hours sila doon na natili. Dahil sa init mga kapatid. Sipin mo yung kung alahanin mo, anong nailigtas nila, anong nadala, wala talaga. Yes, pagdating ng panahon mga kapatid, isip mo sa isang iglap mata, lahat ng bagay na mayroon tayo dito sa libutan ay iiwanan natin. Kaya po napakahalaga na tayo po'y patuloy na maglingkod sa Panginoon sapagkat malapit na po siyang dumating. Amen? Kaya mga kapatid, tayo manalangin. Ipanalangin natin ating mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay naghahanda pa at naghihintay ng mga tanda. Marami ng tanda na malapit na dumating ang Panginoon. Anytime. No, anytime darating ang Panginoon. Kaya malaga, amen, tayo lumapit sa Diyos. Ang Diyos po natin ay patuloy na gumagawa ng himala.
At sa Kanya po ay walang imposible. Kung ano po mga problema mo mga kapatid, huwag natin kalimutan. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Siya ay tumutugon ng ating mga pangailangan. Problema sa asawa, marahil ang iba, problema sa anak, problema sa finances, problema sa kalusugan, problema sa mga relasyon, idulog natin yan sa Panginoon sapagkat ang Diyos po natin ay mahabagin at siya ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Dakila pa ng Diyos ngayong umaga. Nagkapasalamat po kami, Panginoon. Yesu God, buksan mo aming spiritual na pangunawa, Panginoon. Na huwag kami maging relihiyoso lamang o religious kagaya, Panginoon, ng sinasabi dito sa iyong salita ng mga Pharisees at mga Sadducees, Panginoon, ng mga expert sila sa iyong kautusan. Pero sila mismo na naranasan, nakilala kanila, Panginoon, pero hindi kanila pinaglilingkuran. Yes, O God, sila ay nabulag sa kanilang kaalaman, sila ay nabulag sa kanilang mga tradisyon, sila ay nabulag sa kanilang mga reliyon. O God, tulungan niyo po kami, O God, na buksan mo ang spiritual na pangunawa namin. Yes, O God, na kami patuloy naman ang palataya sa iyo at ang mga mahal namin sa buhay, sila rin po ay makakilala sa iyo. Lord, we are praying sa mga may sakit ngayon. Mula ulo ang talapakan, we pray for complete healing sa aming mga kapatid, Panginoon, Fernan, si Arman, at iba pa mga kapatid namin na may sakit, Panginoon. Yes, O God, bangunin mo sila sa kanilang banig ng karamdaman, maranasan nilang kagalingan, maging ito man ay physical, mental, emotional, spiritual, and even financial healing. God, Lord, we pray for financial breakthrough. Maraming mga tao na ang kailangan dahil sa mahal na mga bilihin, paano mga bayarin nila, O God. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon. At mga kapatid namin na ang kanilang mga anak ay nag-aaral, we pray, Lord, na ikaw mo provide ng kanilang pangailangan at ikaw rin po, Lord, bigay ng kaalaman na makatapos ang kanilang mga anak sa mga pag-aaral, O God. Lord, sa mga oras ito, ayon pong idudulog sa iyo sa panalangin yung mga kasama namin online. Kagaya ni Regine Valdez, Lord, i-bless mo siya sa kanyang ministry, Panginoon, sa devotion every morning, O God. At ganun po, Lord, si Ronel Cordero, Panginoon, ang pangailangan ng kapatid na ito, ikaw ang tumugon sa kanya, Panginoon. At ganun po, Lord, sa aming kapatid Sister Myrna Sanchez, Panginoon. Yes, O God, sa kanyang karawan. Salamat po, God, na aming celebrate ngayong Sunday. I-bless mo siya ng kalusugan, kalakasan. Yes, O God, na ang desire niya ay patuloy na magamit sa iyong gawain at siya po ang aming maging tagapagsalita. Bigyan mo siya ng wisdom, anointing that comes from you, Panginoon. More, yes, O God, power, Panginoon. Yes, O God, na patuloy mong i-anoint na kahit simpleng mga mensahe, O God, dahil yung kapangyarihan ay kumikilos, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumamit sa kanya, Panginoon. In Jesus' name, i-bless mo po ang kanyang asawa, si Pastor Payne, sa Pilipinas, Panginoon. At ganoon po, Lord, i-bless mo po ang kanyang karawan. Ganoon po, Sister Lerma, i-bless mo po ang kanyang buhay, sa kanyang ministry, Panginoon, sa iyong iglesia, bilang treasurer, Panginoon. At si Gianna Reeves, Panginoon, i-bless mo rin po ang kanyang buhay na kasama namin ngayon. Ano po ang kanyang mga pangailangan, O God, ay katagpuin mo po, Lord, ganoon si Glory sa Lack, Panginoon. O God, we pray, i-bless mo ang kanilang mga buhay, katagpuin ang kanilang mga pangailangan. Ngayon po, Lord, Sister Caroline Flores, Panginoon, ang mga desire sa kanyang puso, mga pangarap niya, Lord, maabot, at ganoon po, Lord, ang kanyang anak na si Job. Bigyan mo ng wisdom at makatapos sa kanyang pag-aaral, O God. In Jesus' name, God, po, Lord, Rachel Camos, i-bless mo ang kanyang anak at ang kanyang mga apo. Yes, O God, i-bless mo ang kanyang mga trabaho. At ganun po, Lord, Marison Niega, pagpalain mo rin po sila at mga papel na pinaprocess niya, Lord. Maayos upang makasama niya po, Lord, ang kanyang asawa at ang kanyang anak, Lord, na sa Eliza ay makatapos sa kanyang pag-aaral. Continue to give her wisdom at ikaw mo provide ng kanilang mga pangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. Yes, O God, yan po, Lord, Christy Reyes, i-bless mo po siya at ang kanyang dalawang anak, Lord. Yes, O God. Yes, O God, ikaw magpala, Panginoon, sa tatlong anak niya, O God, Tia. Yes, O God. Sa Lucas, Panginoon, si Emil, Panginoon, ikaw magpala sa iyong mga anak at sa bawat isa pang nakasama namin ngayong umaga, pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. At we pray, Lord, sa aming activities ngayong mamaya, Panginoon, mga youth fellowship, i-bless mo sila, Panginoon, sa BCI. Ganun po, Lord, sa Saturday, Panginoon, sa baby shower, Panginoon, i-bless mo Sister Angelit, ang kanyang maging anak, ang kanyang asawa. I-bless mo rin po, Lord, ang yes, O God, gawain ngayong Sunday, Panginoon. Ikaw magpala, Panginoon, sa buong BCI family at ang bawat isa amin. Ingatan mo mga anak mo, mga nagkatrabaho, Panginoon, maging sa bahay, maging sa opisina, Panginoon, at maging sa, yes, O God, sa labas pang mga PSW, Panginoon, at ganun po, Lord, ang mga nagkatrabaho sa tindahan. Yes, O God, ingatan mo po sila, Lord, kagaya sa trabaho ni Sister Lani, Panginoon, na
Tatlo uli sa kanilang mga kapitbahay na tindahan ay pinasok ng mga magnanakaw. Kaya God, dalangin namin, ingatan mo rin po sila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, O God. Salamat po, God, sa maghapong ito. Sa inay pinagkatiwalang buhay sa cover us with your holy blood. Thank you, Lord, sa BCI family na ginagamit mo upang patuloy, O God, na may pahayag ang iyong mga salita. Salamat po, God, sa iyo po ang papuri pa. Salamat sa matay sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. God bless you po mga kapatid at maraming salamat sa inyong oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Dalangin namin ang kagalakan, kalakasan, ipagkaloob sa inyo ng Panginoon sa maghapon at sa ibang mga matutulog sa Pilipinas. Ingatan sa bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Huwag nating kalimutan na sa Diyos po ay walang imposible. Amen. To God be the glory. God bless you all.